Ang pinag-usapan dito, 2016 to 2022 eh. Oo. Magkaibang total yun eh. Mahal na Pangulo, mga kababayan, hindi po ito naging posible kung wala po ang presidential directive na talagang nagpapakita ng malasakit sa ating pong moralita. Kaya palakpakan po natin ang ating pong Pangulo. Can ask Yun. Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Pag-uusapan na naman natin ang maiinit na issue. Naku po. Nagkakabistuhan na. Ang mga issue po natin ngayon ay tungkol dito sa Dolomite kay Ridon. Naku po, eto si Ridon. Siyempre, sa ating napakalupit na Pangulo, medyo dadaanan natin yan, si Pangulong Marcos. At ito ang pinakamalupit na si Anjo Iliana. Naku po, may binulgar. Kasi Tito Sen daw ay may kabit. Sino kaya yun? Ayun ang pinaka mainit na issue ngayon. Hindi ko alam kung diversionary tactics lang ba to o talagang nagkakabulgara na. Naku, mahirap yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa mga pare, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Ganon din po, paki-follow po ang aking Paring RJ sa aking YouTube, Facebook at Paring RJ Banateros sa aking TikTok. Ganon din po, paki-follow po ang SMNI DZAR 1026 at ang Banateros 2.0. By the way, mga kababayan, mga pare. Ay, bakit? By the way mga pare, meron akong good news sa inyo. Naku po. Sigurado matutuwa yung mga tropa natin dito na lagi nag-aabang. Eto, nakita nyo ba to? Ay, yan o. Nakita nyo yan? Magbabalik na po ang Banateros sa SMNI. Yes! Sino pinaka-pogi dyan? Ha? Siyempre, walang iba kundi ako, siyempre. Ano pa ba? Ano kami dito, parang boy band kasi lahat kami nakaitim. Yung manager namin ito nasa gilid si Coach Oli. Si Coach Oli lang ang naiiba na hindi naka-dark na suot talaga naman. Manager talaga dating. Anyway, manager ko naman talaga yan noon sa aming grupo na Mango Juice. At ako ang kanilang drummer. Pero ngayon, pormahan talaga ni Coach Oli. Manager, iba talaga. Sinong mas payat? Si Boss Dada o si Jay Guevara? Sino bang yan? Mas pumayat na si Boss Dada? Wala nang siya nun. Lupit. Si Banat ba eh? Ngiting panalo si Boss si Master Judeo iba Taas ng tingin. Anyway, ayan. Magbabalik na po ang Banateros at meron kaming surprise guest na malupit. Hindi nyo akalain. Hindi nyo akalain na magiging guest namin yan. Okay? Abangan nyo yan. Abang-abang lang kayo sa aming announcement kasi malupit talaga. Naku po. Iba ang Banateros. Naku po. Kita nyo yung mga itsura namin. Mga sabihin na natin lagi tayong tinatag na DDS Vloggers. Okay, sige, DDS Vloggers. Okay, sabihin na natin DDS Vloggers. Pero tignan nyo naman yung itsura ng mga Marcos Vloggers. Ng mga ensaymaday, mga patay gutom. Diba? Yun talagang bayad. Tignan naman yung mga itsura nun. Hindi ko sa pinaano yung mga nila, yung mga pagmumukha nila. Pero grabe naman, bayad na nga kayo. Hindi pa kayo pumorma ng maayos. Di ba? Bayad na nga kayo, hindi pa kayo magpostura ng maayos. Ano ba yan? Saan naman yung binabayad sa inyo? Saan lang napupunta? Ay, putya, iba na yan. Kung saan napupunta yan, bahala na kayo sa buhay niyo. Anyway, bukod dyan, meron pa tayong isa pang good news dahil ang SMNI
is one of the most mentioned news brand in PH. Yes! Proud na proud ako dyan sa pagiging SMNI anchor. SMNI, mga panggulo sa SMNI. Kami yung banateros eh. Pero proud tayo bilang SMNI anchor. Malupit. Iba talaga ang SMNI. Biruin mo, number 7. Ang lupit. Tinalo pa yung BBC News. Iba. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Kibuloy, sa opportunity. Thank you, SMNI, sa opportunity na ibinibigay nyo sa amin, lalong-lalo na sa Banateros at lalong-lalo na sa akin. Grabe. Hindi ko akalain na magiging news anchor ako ng ganun-ganun. Siyempre, medyo na tayo, na overwhelmed. So, nabigla tayo doon, nabubulol-bulol, hindi natin alam yung gagawin natin. Kasi tayo, sanay tayo sa sa solo-solo lang eh. Doon, grupo-grupo, kumbaga, meron kayong mga part-part doon. So medyo hindi pa tayo sanay nung mga unang natin. Pero ginagawa naman natin yung best natin para maging maayos sa larangan na yan. At maraming salamat SMNI sa opportunity. Naku, ang dami-daming malulupit dyan. Pero kami ang pinili. Bakit? Kasi kami makukulit eh. Anyway, maraming salamat ulit, Pastor Apollo C. Kibuloy, sa opportunity at syempre sa SMNI. Ang lulupit talaga, iba-iba. Alam nyo, pag nasa SMNI kayo, yung pumasok kayo sa SMNI, halimbawa, guest lang kayo, makikita nyo yung kung paano yung pagmamahal nung KOJC. Ganon din sa sa SMNI, ganon din. Pag pumasok ka, wala kang pipiliin. Para ka ring nasa KOJC pag pumasok ka sa SMNI. Kaya proud na proud kami talaga na maging SMNI. Ang babait ng mga tao dyan. Grabe, kami lang yata yung mga animal eh. Anyway, maraming salamat po. So, dito na tayo sa bad news. Ito kasing si Auntie Claire, parang masasabi natin na si Soto na yung si Soto na yung amo niya ngayon. Naku po. Pero bago tayo dyan pumunta, ito munang puntahan natin. Ito si Redo. Nakita niyo yung intro natin? Naku po. Ito siya nung panahon ni Pangulong Duterte, 2016. Ang pinag-usapan dito, Ito yung ito yung sinasabi niya nung una na yung 2025 na, medyo mayabang na siya ngayon kasi wala na siya sa mga Duterte. Alam niyo ba kung bakit Duterte to noon eh. Ngayon, sinibak yan ni Pangulong Duterte. Bakit? Travel ng travel eh. Gala ng gala. Hindi trabaho dito sa... Biruin mo, siguro yung kay Marcos, kay mga presidente, vice president, meron niyang purpose para gumala. Meron niyang mga dahilan. Pero kung ikaw, ano ba to? ASEC, USEC o appointee ba to? Ba't travel ng travel? Dinaig pa yung presidente. Malala no? Eto, panoorin natin to. Ito yung panahon ngayon, 2025. ang pinag-usapan dito, 2016 to 2022 eh. Oo. Magkaibang total yun eh. Ang ilan to? Mahal na Pangulo, mga Ayan na. kababayan, hindi po ito naging posible kung wala po ang presidential directive na talagang nagpapakita ng... Ba't mahina? Wait lang mahina. Hanapin ko yung video na malakas. Wait lang ha. Mahina, inedit ko na to eh. Ito. Ang pinag-usapan dito, 2016 to... Wait lang. Ayusin natin ha. Ang pinag-usapan... Ayusin lang natin ha. Wait lang. Ano ba yun? Mali-mali ako. Paring RJ naman, mali-mali. Ito. Ito yung malakas na version para marinig nyo lahat. Okay? Ang pinag-usapan dito, 2016 to 2022 eh. Oo. Magkaibang total yun. Si Abante yun, si Abante. Ganon. Oo. Ito na yung time niya ngayon, 2025. Mahal na Pangulo, mga kababayan, hindi po ito Ayan na, puta naging sip-sip posible kung wala po ang presidential directive na talagang nagpapakita ng malasakit sa ating pong moralita. Kaya palakpakan po natin po. Putang ina mo, sip-sip, gago.
Ayun po, kinain mo kaya. Can ask Sip-sip ka pala eh, tarantado ka eh. O, noon, sip-sip ka. Ngayon, banat ka ngayon. Bakit? Sinibak ka kasi. Alam mo, kung ikaw, yung ilong mo... Sorry. Kasi binabanatan nito yung Dolomite eh. Hindi ko maintindihan kung ano ba tong mama na to? Bakit ba lagi tong atake sa Dolomite? Pero nung yung sa flood control, lang sinasabi niya, konti lang naman yung flood control. Wala naman yan. Ito talagang 300 million plus na project dito sa Dolomite Beach ang dapat nating intindihin. Magpapagala na po kami ng mga imbitasyon. Very important po yung Dolomite project hearing po na So yung flood control ghost project hindi importante? Ha? Kasi ito, meron silang dineliver eh. Meron dineliver yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Walang ghost project diyan sa nakikita natin yung Dolomite, hindi ghost project 'yan. So, bakit nyo iimbestigahan? Samantalang yung mga flood control project, tahimik kayo, mga animal kayo. Eto pa isa, idikit natin kasi ang nangyari dito kay Arjo Atayde. 'Di ba? Lagi nating inaano diyan, yung kay Arjo Atayde, tinrabaho nila 'yan. Sinabihan nila na merong ghost project. Yang ghost flood control project yang distrito ni Arjo Atayde diyan sa Quezon City District 1. Pero lumabas yung katotohanan na wala talagang ghost project at nakita naman natin, pinakita natin dito, merong picture ng before at merong picture ng after. So dineliver nila yung mga project na yan. Walang ghost project. Ang pinagkakalat nito mga animal na to, meron daw ghost project si Arjo Atayde. Ano nangyari ngayon? 'Di ba? Lumabas na at iniisip na ng mga Pilipino, ito kasing mga gullible nating mga kababayan, iniisip kagad na malaki yung nakulimbat o dahil dun sa pinapakalat nilang ghost project. Alam nyo na yun, yung public trial na sinasabi, sisiraan kanila sa publiko para uunahan nila yun. Kahit na ipakita mo yung katotohanan, hindi napapaniwalaan yun. Bakit? Nasiraan ka na nung una eh. Yung mga tangang kababayan natin, hindi naman lahat pero marami, na naniniwala kahit may ebidensya na. Naniniwala pa rin dun sa dati at sinasabi pa nga nila, kasama pala kami sa pagkakasal nyo ni Maine Mendoza. Gago ba kayo? Mayaman yung mga yan, hindi kailangan kumulimbat niyan bago magpakasal. Alam mo ba si Maine Mendoza, kung hindi ako nagkakamali, merong branch siya ng McDo dyan sa may Pampanga. At ito pa, meron niyang mga gasolinahan, malalaking gasolinahan, malalaking brand na mismong siya ang may-ari. Alam nyo ba yon? So kung wala man pera si Arjo Atayde, na imposibleng walang pera yan dahil artista yan at may mga businesses din yan, imposibleng hindi nila kayang magpakasal ng ganong kabongga. 'Di ba? Oh. Tapos sasabihin nyo, ambag pa kayo sa mga gagoring pala kayo eh. Huwag naman ganon. Medyo, alam nyo, sa panahon na to, maraming mabilis maniwala sa mga ganyang style nila. Dahil nga, anong mangyayari? I-divert nila dun sa mga totoong nagsasabi ng totoo. Ngayon, ito pa isa, kay Villanueva. Noong pa yan nagsasabi si Villanueva na merong ghost project, mga flood control project. Bandang huli siya ang may problema. Isa pa, si Cheese Escudero, di ba? Dinadali. Sinabihan ni Escudero yung mga, lalong-lalo na to yung mga congressman na to, tapos sinabihan niya si Romualdez na huwag niyong gayahin ng Senado sa inyo dyan sa Congress kasi hindi naman kami utos-utosan eh. Kung napapasunod kayo o sumusunod kayo dyan sa amo niyong si Romualdez, huwag nyo kaming igaya dahil hindi kami nauutusan dito. So yan ang pinaka parang nagsalita o lumaban dito kay Romualdez. Kaya anong ginawa? Tinrabaho ng tinrabaho. Tapos si Vice Ganda, imposibleng hindi nila yan kunin. Dahil di umano itong game zone ni Vice Ganda o yung sugal-sugal niya na siya ang endorser,
may share dyan si Romualdez. So automatic, kahit ilayo natin yung pag-iisip natin, kahit hindi natin isipin ganun, medyo aatake talaga to si Vice Ganda patungkol dito kay Escudero. Paano niya ginawa? Ayun nga yung nangyari. Lagi nilang binabanggit si Heart Evangelista doon sa probinsya ni Heart Evangelista na bulok yung eskwelahan. Para maidikit ngayon kay Escudero, meron pa isang narrative yung kaya daw hindi umatin sa fashion show yan si Heart Evangelista dahil nga naaapektuhan sa ginawa ng asawa niya. 'Di ba? Yan yung mga trabaho nila. At ito pa isa. Etong isang kulangot na to na hindi ko alam kung paano nakapag-necktie to. Hindi ka ba nasasakal dyan, sir, sa polo mo na talagang full button? Oh. Sa ilong neto na bukang-buka. Ano bang gusto nito? Mas mabaho yung kagayan dating Manila Bay o yung ngayon, 'di ba? Sino dito mga banateros, mga pare na gusto yung dating Manila Bay? Ay putang ina nyo. May problema na kayo sa pag-iisip pag gusto nyo yung dati. Tapos yung page nito tanga na to, although naka blue check, pero hindi mo makokomentan, hindi ka makakapag-comment. Hindi ko alam kung bakit. Kasi dadaragin siya ng mga Pilipino dahil sinasabihan niya ng mga troll daw yung umaatake. Paano ang aatakihin ng mga troll? Yung mga yun yung mga tao na nagagandahan sa Manila Bay ngayon. Na ngayon Dolomite Beach na. 'Di ba? Tangina, sino may gusto yung noon? Yung putang ina, yung basura dyan hindi na naubos-ubos. Ito, kasi syempre, it's not just a question of overpricing, which is basically the question that we have today, no, on corruption in all infrastructure projects. Alam ko yung baho niyang Manila Bay, anak ng puta talaga. Oh. Alam mo, kasi madalas kami dumadaan dyan dati. Tapos 'di ba ano pa nga yan, mga bar pa nga yan dati, yung isang hilera niyan. Hindi ko nga alam kung paano titiis ng mga tao dati yung ano dyan. Pag dumaan ka talaga dyan, masangsang yung amoy. Pag yung nakikita mong pangit, pati yung amoy pangit. Alam mo dapat dito tinorture to nung panahon na mabaho pa yung ang tawag dito Manila Bay, itali siya doon. Tapos hayaan niyang langhapin lahat nung baho nung Manila Bay. Total malaki naman yung butas ng ilong niya . Ang hindi mo matatakpan yan. Pasok lahat. Tong gago na to, nagyayabang pa to na napag-aralan niya. Tangina, wala kaming pakialam sa napag-aralan mo kung bobo ka. Magaling ka magsalita, matalino ka. Sabihin na natin matalino ka dahil nag-aral ka sa mga yan. Pero putang ina mo, ang bobo mo mag-isip. But secondly, it's also a question of mahalaga ba or importante ba or kailangan ba yung ganito pong mga proyekto. Kasi basically yan din yung tanong . Hindi ba sa mga DPWH projects po natin yan. So for example, binanggit po ng DNR, I think a couple of days back, sabi nila, parang hindi naman kailangan yung mga ilan sa mga flood control projects na ginawa. Kasi yung mga, for example, yung pong mga Hindi kailangan yung flood control project. Baha nga ng baha dito. Mga gago pala kayo . Hindi daw kailangan yung flood control project na mga ginawa. Puta, kailangan nga natin yan dahil umulan lang ng konti, bahang-baha na tayo . Bakit tayo bumabaha? Kasi yung ghost project. Okay, wala naman daw pong mga komunidad doon. Hindi ba? Putang ina, tanga. Medyo tanga ka talaga. Tingnan mo, walang kwenta yung pinag-aralan mo. Hindi porket, ang bobo nito. Ewan ko Eto papaliwanag ko sa yung walang liig .
Eto hindi porket walang community doon, hindi mo nalalagyan ng flood control project yun. Siyempre doon dadaan yung mga, ay bobo naman. Putang ina. Hindi ko alam kung bakit ko pa pinapaliwanag eh. Ang ina, bobo nito. Hindi porket walang community doon, hindi mo napapadaanan ng flood control project yun. Saan dadaan yung makatubig, di ba? Puta, kailangan yan tuloy-tuloy, continuous yan kung saan dadaan yan. Ang bobo mo naman pala, sir eh. Puta, kailangan sa community lang may flood control project. Gago ang puta. Hindi ko alam dito. Ano to? Pangit na nga, tanga pa. Kumbaga, nasa gitna daw po ng kawalan. Yung pong mga... Oh, di ba ang bobo eh? So, it wasn't just a question of overpricing eh. It was also a question of, was it ever necessary to actually fund these particular projects? And the same question Ayan. will be asked on the Dolomite Beach Ayan na, project. putang ina. Was the Dolomite Beach project actually necessary, particularly because it was never part of the NEDA master plan for Manila Bay rehabilitation? Putang ina mo. Kaya naman sasabi ko sa'yo. Hindi daw necessary. Necessary ba yung yung Dolomite Beach, sabi niya? Anak ka ng putang ina mo, ang tagal na, ang dami nang dumaan na presidente dyan pero walang nakagawa ng ganyan. Walang nakapaglinis niyan, na yan, Manila Bay na yan. Si Pangulong Duterte lang at pinaganda. Gago. Okay, tignan nyo to mga pare Oh, yan ang dating Manila Bay. Puta, pag nakita nyo yung itsura na yan, pati yung amoy, ang pangit. Oh, eto pa yung isa. Oh. Ayan, di ba? Putang inang bangit, oh. Ayan yung hindi necessary. Ayan yung hindi kailangan. Ewan ko, Oh, eto na ngayon ang putang ina, Ang daming tao. Ikaw ba magpapapicture ka dyan kung maraming basura yan? At meron pa nakita dyan, hindi ko lang nailagay, pero pa tayong nakitang yung mga isda na nabubuhay na dyan sa malapit sa may Dolomite Beach. O, kita nyo na yun. Ibig sabihin, umayos na. Although yung amoy, hindi pa ganun ka, kasi may mga natitira at dumikit na yan. Sa tagal ba naman ng panahon na nandyan yung mga basura na yan eh. Meron pa nga tayong isang nakitang video na pabungabagyo, humahampas talaga yung basura dun sa labas eh. As anong gagawin ng gobyerno noon? Ibabalik lang dun sa dagat. Dito talagang nilinis at ay grabe, ang ganda. Oh, kita nyo, although madilim yung tubig, pero at least nakikita nyo may mga taong pumupunta na dyan, may mga taong nagpipicture, may mga taong tumatambay. Diba? Ayan ang mahalaga eh. Malinis eh. Pucha, ang baho-baho niyan noon tapos hindi necessary. Tarantado ka ba? Tarantado ka pala talaga kung ganun. Gago rin talaga eh. Hindi ko alam dito kay Redon kung baliw ba to o ano. Tanginan sir, dapat sa'yo ikaw ang pinapansalok yung ilong mo dyan ng dumi sa Manila Bay eh. Putang ina ka eh. Tarantadong to. Di ba? Ako lang ba? Ako lang ba hindi nabibwisit dito sa tarantadong na to? Tarantadong tanga na to? Na laki ng butas ng ilong? Hindi ko naman nilalait yung mga ganun pero ito kasi masyado ng bastos eh. Sinong matino o sinong nasa matinong pag-iisip na tao ang gusto yung dati kaysa ngayon dyan sa Manila Bay? Sino sa inyo? Sabihin nyo na. Mag-comment kayo dyan. Sinong gago ang magsasabi na mas gusto pa nila yung dating Manila Bay kaysa ngayon? Ay putang ina, pag gusto mo yung dati, may problema na sa pag-iisip mo, magpa-check ka na. Isabay mo na to si Redon, magpa-check up na kayo, putang ina nyo. Dahil problema na sa pag-uisip yan kung gusto nyo pa rin yung dati. Puta, ayaw nyo ng maganda? Sakit sa mata, no? Tapos malalaman nyo, Duterte ang gumawa niyan. Sakit sa mata, no?
Kahit sa mata eh. O eto, paano natin to, isa pang gago. O ayan o. Although late na to, pero pag-usapan natin, ito putang inang Marcos na to. Alam mo kasi, ganito, sana iniisip mo muna yung nagpalibing dyan sa tatay mo dyan. Diba? Sino nagpalibing dyan sa tatay mo na yan? Ha? Si Pangulong Duterte, diba? Anong ginawa mo doon sa mama? Pinadala mo doon sa dahig. Nang ginagawa ng mama na yon, na ginagawa ni Pangulong Duterte every November 1, pumupunta doon sa puntod ng nanay at tatay niya. Lagi yun, lagi. Taon-taon niyang ginagawa yun. Putya, anong ginawa mo? Pinadala mo doon sa dahig. Kinidnap nyo. Putya, pinapunta nyo doon ng walang passport. Mga tarantado kayo. Ayan, magkakasabwat kayo. Tapos ikaw, pupunta ka dyan, hindi mo naisip yung ginawa mo doon. Ang kapal nga ng mukha mo eh. Sana hindi ka pumunta muna dyan. Diba? Putang ina, nakakahiya kasi yung nagpa-libing dito sa tatay ko na to na pinasalamin namin noon pa eh. Nandun sa dahig. Wala kang kahihiyan. Putang ina, buang ka talaga eh. Di kaya manhid na to sa paggagamot niya? Ano ba? Maintenance ba? Maintenance. Kayo naman. Hindi kasi naggagamot to eh. Malamang may edad na yan. Nagme-maintenance yan. Nagagamot yan. Baka manhid na siya sa kakagamot niya. Hindi ko alam kung anong gamot yun. Pero baka dahil dun manhid na siya. Sa kapal ng mukha nitong tarantado na to. Biruin mo. Kaya nandito tong tatay ko dahil ang nagpalibing nito si Pangulong Duterte, walang iba nakagawa nito. Pukin ang ina mo tapos ganun yung ginawa mong tarantado ka. Gago ka eh, no? Gago ka talaga. Ang kapal ng mukha. Sinong hindi maiinis sa tarantado na to? Dapat sir, mag-ano ka na eh, maggamot ka ng maggamot eh, para... kailangan mo na magpahinga? Kailangan mo na magpahinga, no, Marcos Jr. Medyo nasusobrahan ka na sa pagiging kupal eh. Ay, overdue ka na sa pagiging kupal. Nalamangan mo na yung standard ng pagiging kupal. Medyo pro ka na. Kahiya-hiya ka na nga sa ibang bansang tarantado ka eh, tapos ganyan pagagawin mo. Eto hindi ako nababad trip kasi tayo mga banateros, mga pare. Kasi putang ina, hindi naman mapupunta yung tatay niya kung hindi dahil kay Pangulong Duterte eh. At hindi mapupunta si Pangulong Duterte doon sa ibang bansa kung hindi dahil sa kanyang tarantado siya. Ang inan to, dapat to sinasampal eh. Ay nako, wisit ka talaga Marcos. Ayun, kulay mo, padilim na ng padilim Hindi nag-glow yung itsura. Di ba meron tayo pag nakikita natin, halimbawa yung isang tao, nag-glow yan eh. Pag nakita mo nag-glow siya, medyo masaya siya. Maganda yung yung health niya, para nag-glow yung mukha. Ito, pag nakita mo to si Marcos, putya, ang dilim eh. Parang naka-contrast eh. Diba, hindi ba kayo nadidiliman sa pagmumukha nito ni Marcos? Diba ang dilim? Hindi mo na nga maintindihan yung pinagsasabi, bulol-bulol na nga, puta ang dilim pa. Ito, pag-usapan na natin tong si Anjo. Yan. Ay, hindi pa. Ito muna. Yan. Meron pa ba tayong isang balita? Ay, wala na pala. Last na pala to mga pare. Eto, Tito Sen, ang dami mo naman pinapalabas na mga bayaran mo na vloggers. Gusto mo talaga ng laglagan? Okay ba sa'yo yun? Gusto mo sabihin ko na yung kabit mo mula 2013 na pinapalakad mo sa akin, sabihin mo lang, Tito Sen. At ibabox reveal ko yan sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang. Banatan nyo lang ako ng marami pa akong ilalabas. Naku po. Tito Sen.
Tito Sen! Kamusta ka na, Tito Sen? Tayo dyan. Tito Sen! Ako, mahirap to. Ilalabas daw ni Anjo Ilya. Medyo, ano pa ako dito medyo i-reserve ko yung komento ko dito kasi hindi pa natin na sure kung ito talagang si Anjo Iliana nagsasabi ng o baka nagjo-joke lang ha. Pero nagsalita siya. Pwede siya kasuhan dito ni Tito Sen, ni Soto. Na ewan ko kung libelous ba to. Wala naman siya sinasabi na okay lang ba sa'yo na gusto mong sabihin yung kabit mo mula 2013? Na pinalakad mo sa akin, wala naman siyang sinabing siya mismo ang nagsabi na meron daw pinalakad itong si Tito Sen noong 2013 sa kanya. Ewan ko kung totoo ito. Di natin sure pero i-research nyo kung sino yung nawala noong 2013. Sa Itbulaga. Nawala bigla. Hindi ko muna kokomentohan to ng malupit. Pero Tito Sen, totoo po ba to? Baka pwede mong pasinungalingan. Baka pwede ka magkomento o magsalita patungkol dito. Kasi wala ako naririnig na sagot ni Tito Sen patungkol dito. Pero meron sumagot mga pare. Meron sumagot. At ang sumagot ay ito na, ang pinakapalingkerang spokesperson o press officer ng palasyo. Although ito naman, meron pa siyang isang sagot dyan yung hindi ko lang nakuha. Pero meron pa to siya na parang bandang huli, sinasabi niya na, Duterte ka pa, Duterte yan. Gusto mo lang paupuin si BP Sara, kaya mo sinasabi yung mga yan. Putang ina mo, si Tito Sen ang nagsalita o si Tito Sen ang binabanatan. Pero ang sagot mo o ang mo, sa Duterte pa rin. Ikaw na ba ang tagapagtanggol o tauhan ni Tito Sen? Spokesperson ka na ba ni Tito Sen para ipagtanggol mo siya? Kasi parang ganun ang nangyayari anti-clear pakanta-kanta ka pa sa mga ang ina mo, ang pangit ang boses mo. Huwag mo nang gagawin ulit yun Di ba mahilig yan magkanta-kanta dun sa mga Wag na pwede, wag na. Ang pangit ang boses mo, mukha kang tanga. Ito pa, ito panawagan ni Anjo Iliana dito kay PBBM. Ayan, sumagot si Auntie Claire. Siyempre, panay ang iwi po ng bibig nyo, Mr. President. Kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Baka naman, Mr. President, na kayo ay follicle drug test, hair follicle drug test. Yun. Baka naman pwede. Nakikiusap lang naman kasi panay ang iwi ay hindi naman lingid sa kaalaman natin yan. Every time. Alaman. Parang hirap nun Parang hirap. Hindi ko alam. Unconscious daw yan na nangyayari pag gumagamit ka. Yung parang mannerism, yung iba daw yung iba sa kamay. Ganun-ganun yung iba sa mata. Pero madalas daw 'yan sa sa bibig. Ganun daw 'yan. Putsa. Although may mga tropa tayo nakikita na gumaganyan talaga. Ano boss? Giyang-lagyang boss kita-kita. Alam naman natin yan na ang presidente natin ganun. Yung pitik ng bibig. Hirap din pala. Nguya-nguya. The narrative. The narrative of the
Ganun eh. Who are you? Ang sagot ni Auntie Claire, sino ka to demand for that? Hindi ka papansinin ng Pangulo. Sino ka ba? Wow. Auntie Claire, ito lang naman si Anjo Iliana, isang actor at former vice mayor ng Parañaque. So, isa rin siya sa simpleng tao na nagtatax. At siya ay botante. So, sino siya? Siya ang mamamayan ng bansang Pilipinas na may karapatan mag-demand sa mga nakaupo. Nag-demand sa mga politiko na hindi natin sigurado kung nagagampanan pa ba ang tungkulin sa bayan. Kitang-kita naman natin na hindi na kaya eh. So may karapatan to si Mr. Anjo Iliana na mag-demand sa Pangulo mo na magpa-hair follicle. Noong una pa lang, nung last pa lang na tinatanggihan na. Laging iniiwasan, why should I? Ha? Laging ganun yan eh. Why should I? Ganyan ang presidente. Putya, babali siya. Sir, bakit hindi pa kayo magpa-hair follicle? Why should I? Ha? Ganun yun. Putang ina mo. Diba? Presidente ka ng Pilipinas, ayaw mo hair follicle test, magpa-drug test. Bakit? Natatakot ka kasing malaman yung kagaguhan mo. Yung pagsinghot-singhot mo, yung pagiging bangag mo, di umano. O kaya Auntie Claire, may karapatan to si Anjo Iliana na mag-demand sa inyong Pangulo, okay? Kaya wag kang ano dyan, sino ka, sampaling kita eh. Ang yabang nito ni Auntie Claire, no? Putya, samantalang noon, iba bumana to kay Bongbong Marcos. Dito malalaman talaga yung pera eh. Pag ilatag na sa harapan mo eh, makakalimutan mo na lahat eh. Pero ibahin nyo kaming banateros, hindi kami ganyan. Putang ina nila. Diba? Kahit magkano pa yung ibayad nyo, kung meron pa nga nagsasabi dyan, 20 million daw ang binabayad sa amin eh. Putang ina, sana all. Nasaan yung 20 million? Putang ina, hindi ko naramdaman ah. Oh, may binabayad daw kasi yung post ni yung nagtatanong doon yung baklang pangit na walang ipe na ang baho. Yung kalbong bading na nag-uniform ng PNP. Ay, nako. Sila Banat Bay, magkano yung nila sa kanila? Ay, oo, bayad din yan. Yung kausap niya na hindi mo malaman kung sino ba yun. Parang nagtitinda lang yata yun eh. Ay, mga chismosang kapitbahay, parang gano'n ang style ng itsura. Ay, talaga yan sila, 20 million yan. Oh, tangina na nasa yung 20 million. Oh, pwede na yun, 20 million. Ay, naku. Kapalit ng prinsipyo, 20 million. Gawin yung 150 million. Papayag na ako. Sige. Baba niyan, 20 million. Bilis maubos niyan. Ilang bahay lang yan, ilang kotse lang yan eh. Maganda yung maganda yung 150 million. O sige, 150 million. Uling tawad 100 million. O sige, titigil na ako. Hindi ko babanatan yung gobyerno. O. Puta ganun yung mga offer, hindi 20 million. Baba niyan. Para sa prinsipyo mo, 20 million. Kulang yan. Diba? Anyway, maraming salamat mga pare kung nagustuhan nyo yung ating video at please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-likes ng ating mga video. Maraming salamat at paki-follow din po ang aking Facebook page Paring RJ, TikTok account Paring RJ Banateros at ang Banateros 2.0 DZAR 1026 SMNI sa YouTube.
Maraming salamat ulit mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si paring RJ.